si Montulfo may pasabog tungkol kay Pulong. Ha? Ano ang pasabog niya tungkol kay Pulong? Ang pasabog niya, ha? Mayroon daw nakarating sa kanya na mga impormasyon mula sa kanyang mga reliable informants. Galing sa Kongreso. Maraming kaibigan siyang mga kongresista itong si Montulfo. Siyempre, matagal ng broadcast journalist ito, kapatid ito ni Rafi at Erwin Tulfo, malawak ang network nito. Ngayon, may nakapagsabi umano sa kanya ng mga kongresista na, imagine niyo mga kabunyog magsasabay ang investigasyon kay Pulong at saka yung yung impeachment ni Sara. kung totoo yung pasabog na yan ni Montulfo, mukhang matindi yan. Imaginin mo, magkapatid. Sabay na dun sa isa, congressional hearing kay Pulong Duterte. Tapos doon naman sa Justice Committee, impeachment ni Sara Duterte. Ay matindi nga naman yan. Ha? Magpapanabay na hearing kay Pulong, investigasyon ng Kamara kay Pulong, tapos doon naman sa Justice Committee, impeachment hearing din kay Sara. Bakit kailangan daw na imbestigahan si Pulong? Ay sabi ni Montulfo sa kanyang post, nayayabangan na daw kasi ang mga kongresista. Nayayabangan na kasi nga parang untouchable siya. Parang feeling pa ni Pulong, walang mangyayari wala namang magagawa kayo sa akin. Parang ganun pa daw ang feeling ng mga kongresista. Yung mga kongresista, hirap na hirap sa trabaho nila, nang talagang pumapasok sa Kamara, ito daw si Pulong halos laging absent. Laging absent itong si Pulong. Actually, yung mga Duterte na yan, yung anak niyang si Omar na congressman din, yung isa pang Duterte na Harold, yung party list ng Duterte, PPP ba yon? Yung party list nila? Lahat absent lagi. Kaya sabi ng mga kongresista, mayabang ng masyado si Pulong. Parang ang ang iniisip niya, wala namang mangyayari sa kanya. Kaya ang gagawin daw ngayon ng mga kongresista, iimbestigahan na si Pulong. Lalo na yung kanyang 51 billion niya na mga proyekto. Noong panahon na congressman siya ng presidente pang ama niya, yung 2019 to 2022, last term ni Duterte, si Pulong congressman, 51 billion ang binigay sa kanyang pondo. Imagine niyo yan, ibig sabihin, hindi ka naman speaker ng House. Hindi ka speaker ng House. Hindi rin siya appropriations committee chair. Anak siya ng presidente. Kaya yung isang distrito lang ng Davao, hindi yung buong Davao ito yung distrito lang to ni Pulong. 51 billion. Kaya iimbestigahan daw ito. Iimbestigahan ito ng Kamara. Actually, yun na rin ang matagal ng gustong paimbestigahan talaga ni Trillanes ni dating Senador Trillanes. Sabi niya, sumulat na nga noon si dating Senador Trillanes sa ICC. Pakiimbestigahan din ito. Saan napunta itong 51 billion? Kasi ang karamihan din daw dyan, flood control Kaya lang hindi naman ginawa ng ICC. Pero ngayon, mukhang iimbestigahan na ng Kamara. Sabi ni Montulfo, magsasabay ang investigasyon ng Kamara kay Pulong at yung hearing ng impeachment ni Sara sa Justice Committee. Kaya imagine niyo magkapatid sabay na iniimbestigahan doon sa isa sa kongresyon sa hearing sa investigasyon ng komite. Ito namang isa hearing sa impeachment Justice Committee ito. Kaya ito, baka pag ang mga findings doon sa investigasyon kay Pulong maging basihan ng rekomendasyon na i-expel siya o kung hindi man minimum isuspindi ng Kamara kasi laging absent. Tapos ganyan pa yung mo, nung panahon pala 51 billion ang pondo mo. Kaya ang mangyayari dito, baka ma-expel si Pulong sa Kamara, si Duterte naman, si Sara, masipa din bilang Vice President. Kasi syempre, kung mag-convict si Sara sa trial sa Senado, tanggal yan bilang Vice President. Kaya, at ngayon, balitang-balita rin ngayong araw, yung sila Bongo, kasama rin talaga sa perpetrators.
na pinangalanan na ng ICC. Kaya malamang lalabas na ang arrest warrants niyan. Kaya itong kampo ng mga Duterte nitong buwan ng Pebrero, talagang sa kanila nakasentro. Ah, oh, sa kanila nakasentro. Lalo na ngayon siguro natatakot na si Bongo. Si Bato nagtatago na. Si Bongo nalaman niya ngayon talaga palang kasama siya. Hmm? Pati nga si Aguirre kasama eh. Oh, si Albayalde. Tapos si Pulong iimbestigahan na ng tapos sasabihin na naman nila diyan, ano sila, parang ah, ano, anong tawag diyan? Parang sinasadya na silang tinatarget. Hindi naman eh. Sila naman talaga kasi yung maraming krimen na nagawa sa bayan. Alam nga namang palampasin yan. Ha? Alam nga namang palampasin yan. Halimbawa si Sara Duterte, akala nila nung nakalampas na sa Korte Suprema, ibig sabihin diniklara ng Korte Supremang unconstitutional yung impeachment, wala na. Hindi naman yun eh. Ang mga nag-file ng impeachment kay Sara, hindi naman yung mga tipong pag sinabi ng Korte Supremang unconstitutional, titigil na. Hindi. Ang hinahabol ng mga nag-file ng impeachment kay Sara ay pagpapanagot, accountability. Hanggat hindi napapanagot si Sara, hindi titigil yan. Kaya diniklara ng Korte Suprema unconstitutional. Okay, sige. Bakit unconstitutional? Hindi sinunod daw yung procedure sa impeachment. Okay, di sundin natin. Oh, ayan, sinunod na ngayon. Oh, kaya akala nila Sara noon at ng mga DDS, ligtas na si Sara, hindi. At ngayon naman si Pulong, iimbestigahan na rin ng Kamara. O di sabay, o ngayon, sa pagpapanabay na yan, magkapatid na Duterte ngayon ang magkasabay na subject ng mga investigasyon sa Kamara. Kay Pulong doon sa 51 billion niya at saka sa Sara naman tungkol sa confidential funds at saka mga pagwalda sa pera ng bayan. Kaya yan yung pasabog ni Montulfo, magsasabay daw. O ito mga kabunyog mga kababayan, kalalabas lang na ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.